Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Roel Gatbonton. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ethereal Clan. Nalaman ni Han Sanchen na hinahanap siya, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Si Chimeng ay pumunta sa Futian, sa paniniwalang ang problema ay malulutas sa lalong madaling panahon, at ang kanyang pinaghahanap na order ay walang kabuluhan. Kahit na hindi binawi ang wanted order, hanggat namatay si Futian, hindi na kailangang mag-alala ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, siya ay walang talo sa mundo ng Xuanyuan. Gayunpaman, hindi nakaisip si Han Sanchen ng mas magandang paraan para kontrolin si Chimeng. Ngayon ay maaari na niyang gamitin ang Panguax para takutin si Chimeng, ngunit hindi niya ito magagamit sa lahat ng oras. Kung gusto mong ibigay ang Jade Sword kay Ivory, at hayaang kilalanin ni Chimeng ang Panginoon, ang ganitong uri ng pang-aapi ay malinaw na hindi gumagana. Nagkaroon ng away. Tumingin si Linlong sa direksyon ni Huang Longdayan at sinabi kay Aaron. Hindi nang ahas si Aaron na palabasan ng madali ang kanyang divine consciousness noon, sa takot na siya ay madetect ni Futian at ilantad ang kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, dahil nakikipaglaban si Chimeng kay Futian, hindi na kailangang mag-alala ang Aaron tungkol dito. Dumating si Shenji sa Huanglong Hall sa isang iglap. Malinaw na nararamdaman ng Han 3,000 ang proseso ng pakikipaglaban. I didn't expect na ang lakas pala talaga ng lalaking to. Si Chimeng lang ang may kapangyarihan. Sabi ni Aaron, Chi Panaginip ay isang produkto ng sinaunang beses, ang kanyang lakas sa mundo, hindi ganap na malakas, ngunit hindi rin bulgar. Fuleng at Chi Panaginip ay maaaring i-play pabalik-balik, din pinatunayan na Fuleng ay may magandang lakas. Ang mga taong tulad niya ay hindi ganap na malakas sa lahat ng direksyon. Sinabi ni Linlong na ang mga salitang ito ay paalala rin sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang harapin ang mundo sa lahat ng direksyon sa hinaharap. Marami siyang makakaharap na kalaban tulad ni Fuleng, mas malakas pa kay Fuleng. Kapag nagagamit ko ang kapangyarihan ng Panguax, hindi ko na kailangang matakot sa mga lalaking ito, di ba? Tanong ni Aaron. Hindi gaanong malalim ang pagkaunawa ni Aaron sa Panguax, at hindi niya alam kung gaano kalakas ang Panguax. Ngunit alam na alam ito ni Linlong, kaya umaasa si Aaron na makuha ang sagot mula kay Linlong. Kung maaari mong ganap na kontrolin ang kapangyarihan ng Panguax, pagkatapos ay mayroon kang kapangyarihan na pamunuan ang mundo sa lahat ng direksyon, ngunit sa aking opinyon, ito ay hindi masyadong makatotohanan, sabi ni Linlong. Hindi ganoon kadaling kontrolin ang kapangyarihan ng unang tao sa mundo. Natikman ko na ang sakit nitong mga araw na ito. Sabi ni Aaron sabay buntong hininga. Ang kapangyarihan ng pagsasara ng pinto at pagkontrol sa palakol ni Pango ay inatake ng Aaron ng hindi mabilang na beses, at sa bawat pagkakataon, nararamdaman ng Aaron na ang buhay ay hindi tulad ng kamatayan. Sa ngayon, ang Aaron ay walang anumang pag-unlad sa usaping ito. Baka may tumulong sayo, biglang sabi ni Linlong. Tulungan mo akong kontrolin ang kapangyarihan ng Panguax. Nag-alinlangan ang Aaron, paano siya matutulungan ng sino man sa mundong ito? Hindi ko alam, pero pwede mong subukan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Linlong, sa mundo ng lahat ng direksyon, may mga pango na tao. Mas alam nila ang tungkol sa mga palakol ng pango kaysa sa iba. Maaaring alam nila ang ilang hindi kilalang mga lihim, maging ang lihim ng pagkontrol sa mga palakol ng pango. Ibig mong sabihin may mga inapo ni Pango. Gulat na tanong ni Aaron ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganoong pahayag.
Nilikha ni Pango ang mundo, nilikha ang mundo, at nagkatawang tao sa lahat ng bagay sa mundo. Sa kasong ito, paano siya magkakaroon ng mga inapo? At sa panahong iyon, wala pang ibang babae na makapagbibigay ng supling kay Pango. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Aaron, matagal nang alam ni Lin na malamang na hindi siya nag-iisip, at hindi niya maiwasang ipakita ang kanyang paghamak. Ano sa tingin mo? Yun lang ba ang nasa isip mo? Sabi ni Linlong. Hindi ba kailangan magkaanak? Hindi iniisip ni Han Sanchen na marumi ang kanyang mga ideya. I am your master. Sigurado ka bang gusto mo akong kausapin sa ganitong paraan? Sabi ni Aaron. Walang pagpipilian si Linlong kundi magpaliwanag, ayon sa alamat, bagaman ang katawan ni Pango ay naging lahat ng bagay sa mundo, ang kanyang 7 bahagi ng katawan ng Diyos ay naging sinaunang tunay na Diyos. 7 bahagi. Aaron ay sabik na masiyahan ang kanyang kuryosidad. Hindi mahalaga ang mga ito, ang mahalaga ay ang isang patak ng dugong asensya ng Pango ay gumawa ng isang karera, sabi ni Linlong. Ang lahi na ito, na ngayon ay naninirahan sa mundo ng lahat ng direksyon. Hindi ba ito isang napakalakas na pamilya na sinabi ni Aaron? Umiling si Linlong. Ngayon ang mga makapangyarihang pamilya sa mundo ay walang kinalaman sa mga Pango, at sa mga Pango. Kahit na sila ay nawala sa mundo sa loob ng maraming taon. Balita na ang mga Pango ay nakahanap ng isang lugar na lampas sa Race Eta at namumuhay ng mapayapa kailanman ay hinanap ang pagkakaroon ng Pango. Napatahimik sila sa loob ng maraming taon, at walang nakakaalam kung mayroon pa rin silang sinabi ni Lin. Pinaglalaroan mo ba ako? Pakiramdam ni Aaron ay naloko siya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin kay Linlong. Gusto ko lang sabihin sa iyo na ito na ang iyong pagkakataon upang maunawaan at makontrol pa ang Pango Palakol. Kung gusto mong maniwala o hindi, it's your business. In terms of Aaron's current state, malayo pa talaga para makontrol niya ang Pango Axe, kahit si Aaron ay hindi man lang nakakaramdam ng anumang senyales. Bagamat hindi gaanong alam ni Linlong ang tungkol sa mga taong Pango, at kahit na hindi matiyak kung sila ay umiiral, ito ay isang pagkakataon para sa Aaron. Ang sariling kakayahan, o pananaw ng Aaron, na kontrolin ang Pango Axe ay malamang na mabaygo sa buong buhay niya, pabayaan na makamit ito sa maikling panahon. Kung mahahanap natin ang Pango, kung gayon ito ay isang malaking pagkakataon para kay Han Sanchen. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa Pango Axe ay talagang makokontrol natin ito. At bilang mga inapo ni Pango, maaaring mas alam nila ang sikreto ng palakol ng Pango. Ngunit kung gusto mong mahanap ang Pango, kailangan mong pumunta sa lahat ng direksyon. Seryosong sabi ni Han. Sa kanyang kasalukuyang estado, ang pagpunta sa mundo sa lahat ng direksyon ay paghahanap ng kamatayan. At sa sandaling malaman ang bagay na ito sa pamamagitan ng pulso ni Fu, malamang na mabubuhay ang Aaron sa anino ng paghabol ng pulso ni Fu, na hindi magandang bagay. Natatakot, Linlong disdain sinabi, hindi ka para sa kanya, maaari mong gawin ang anumang bagay, ang maliit na sitwasyon ay hayaan kang matakot. Aaron biglang itinaas ang sulok ng kanyang bibig, sinabi, sinasadya mo akong pasiglahin, gusto mo lang akong pumunta sa mundo, sabihin, mayroon kang anumang layunin. Dahil dito, medyo hindi natural ang ekspresyon ni Linlong. Gusto niyang pumunta si Aaron sa mundo sa lahat ng direksyon, na napakalakas kaya napansin siya ng Aaron. Ayaw ko lang mag-aksaya ng oras kasama ka sa mundo ng Xuanyuan. Nasa akin ang puso ng dragon, lahi. Natural, umaasa akong makabalik sa mundo ng lahat ng direksyon sa lalong madaling panahon at iligtas ang aking lahi. Hindi nagtago si Linlong, para sabihin ang totoo. Naiintindihan ng Aaron ang mood ni Linlong. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagtitiis sa mundo ng Xuanyuan sa loob ng maraming taon. Hindi ba't iyon ang gusto niyang maabot? Gayunpaman, kailangan pa ring pag-isipang mabuti ng Aaron. Hindi ito laro ng pamilya. May pagkakataon pang bumalik. Kapag nakapili na siya, maaaring bayaran ng Aaron ang kanyang buhay. Hindi ito biro. Kung tutusin, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Makokontrol mo si Chimeng, at ito ay isang mabuting katulong para sa iyo, hindi ba? Sabi ni Linlong. Malaki ang lakas ni Chimeng. Bagamat hindi niya maihahambing sa mga nangungunang eksperto sa mundo, mayroon pa rin siyang lakas upang matiyak ang kaligtasan ng Aaron. Bukod dito, ang mga nangungunang eksperto sa mundo ay hindi ang mga repolyo sa bulok na kalye.
hindi lahat ay maaaring magbanta sa buhay ni Aaron. Tama ka, mukhang dapat na akong pumunta sa mundo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Aaron, kung hindi dahil sa banta ng palso ni Fu, hindi magdadalawang isip si Han Sanchen tungkol sa bagay na ito, dahil alam niyang limitado ang kanyang paglaki sa mundo ng Xuanyuan, at kung gusto niyang lumakas sa maikling panahon, maaari lamang siyang maghanap ng isang pambihirang tagumpay sa mundo ng lahat ng direksyon. Siyempre, ang Xuanyuan World ay nagdudulot sa iyo ng bottleneck na hindi mo malalampasan sa anumang paraan, sabi ni Linlong. Tumango si Aaron. Sa oras na ito, biglang tumangala sina Aaron at Linlong na magkasama at tumingin sa direksyon ng Huanglong Hall. Tapos na, tapos na. Isang tao, isang dragon, ang sabi ng isang boses. Ang bulwagan ng Huanglong ay nasa gulo, tulad ng isang basurahan, ganap na nawawala ang orihinal na hitsura ng pinakamataas na palasyo ng korte ng imperial. Nang matapos ang laban, si Emperor Zun, na nakatayo sa labas ng bulwagan, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa, dahil ang susunod na hakbang ay ang hulaan ang kanyang kapalaran. Kung si Chimeng ay lumabas sa bulwagan na buhay, siya, ang emperador, ay maaaring magpatuloy. Ngunit kung ang taong lalabas dito ay si Fu Leng, maaari lamang niyang ibigay ang kanyang buhay dito, dahil si Fu Leng ay talagang imposibleng palayain siya sa kasong ito. Nang mabuksan ang pinto, tensyonado ang nerbiyos ni Emperor Zun. Sa buhay niya, hindi pa niya naramdaman ang tensyon at takot na nararamdaman niya ngayon. Noon lang nakita ni Emperor Zun si Chimeng ay gumaan ang loob niya. Dahil buhay si Chimeng, ibig sabihin patay na si Fu Leng. Ayos ka lang ba? Si Emperor Zun ay pumunta kay Chimeng sa unang pagkakataon at nagtanong ng may pagkamangha. Sa katawan ni Chimeng, walang bakas ng pakikipaglaban, na para bang napakadali niyang natalo si Fu Leng. Kung may gagawin ako, makikita mo pa ba ako? Sabi ni Chi Dreamlight. Tumango si Emperor Zun at mabilis na sinabi, ang sinabi mo ay ako na ang bahala sa susunod. I need to find a place to shut up. Aaron is in the ethereal sect. Don't forget what you promised me, paalala ni Chimeng. How dare Emperor Zun forget this? Bagamat walang panganib na suportahan si Leng, banta pa rin si Chimeng kay Emperor Zun. Chi managinip at tumulong malamig kumpara sa ang tanging pagkakaiba ay na maaari mong talakayin, hindi siya papatayin inosente. Siyempre, alam din ni Emperor Zun na kung hindi niya magagawa ang sinabi sa kanya ni Chimeng, hindi siya pababayaan ni Chimeng. Nang umalis si Chimeng, si Emperor Zun ay dumating sa bulwagan at tiningnan ang nakakagulat na bakas ng labanan. Si Emperor Zun ay hindi mukhang nabigla dahil siya ay isang malakas na tao, at ang mga bakas na ito ang kanyang magagawa. Ngunit sa gitna ng bulwagan, ang lalaking naka-cross-legged ngunit hindi na humihinga ay hindi niya kayang harapin, patayin mo ang napakaraming tao sa Imperial Court ko, gusto mo pa ba ang buong katawan? Naglalakad sa harap ng bangkay ni Fu Leng, si Emperor Zun, puno ng galit, ay direktang pinaalis ang bangkay ni Fu Leng gamit ang isang palad, halika sa isang dagandong, ang mga imperial na gwardya sa labas ng bulwagan ay nagsusumamo sa lalong madaling panahon upang maibalik ang orihinal na hitsura dito. Ang sitwasyon dito, na hindi isiwalat ang kalahating pangungusap, ay nag-utos na bawiin ang pag-aresto kay Aaron. Emperor Zun sinabi pagkatapos ng kaayusan, Emperor Zun ay umalis sa bulwagan, at siya ay nagkaroon na gawin kung ano ang Chimeng sinabi sa kanya. Zun, tiyak na hindi niya maimbitahan ng personal ang Aaron, ngunit ang bagay na ito ay may malaking kinalaman sa kanya. Si Emperor Zun ay hindi basta-basta nakikiusap sa isang tao na gawin ito, kaya tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaan, si Yuexia. Emperor, ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Lumapit ang buwan sa emperador at magalang na nagtanong, pumunta ka sa Wuwazang ng personal, hanapin ang Aaron, at sabihin, iniimbitahan ko siyang pumunta at makita ka. Sabi ni Emperor Zun. Nang marinig ang tatlong salitang ito ng Aaron, natigilan si Yuexia. Hindi ba ito ang lalaking hinahanap? Paano malalaman ni Emperor Zun na siya ay nasa Ethereal Clan? Emperor Zun, please. Hindi ba ito isang catch? Nagdududa ang buwan, dapat ay mayroon kang magandang saloobin. Mangyaring anyayahan siya sa Huanglong Hall, sabi ni Emperor Zun. Hindi maintindihan ni Ivory kung ano ang nangyayari, ngunit dahil ito ay isang bagay na sinabi sa kanya ni Emperador Zun, magagawa niya lamang ito. I see. Mangyaring makatiyak na gagawin ko ang aking makakaya.
Sabi ng buwan, hindi tayo maaaring magkamali sa bagay na ito, kung hindi. Hindi natapos ni Emperor Zun ang kanyang mga salita, dahil hindi niya talaga mahulaan ang mga kahihinatnan ng pagsira sa kanyang pangako. Baka patayin siya ni Chimeng. Posible. Ring sirain ni Chimeng ang buong Imperial Court. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.